Mahigit 2 linggo na lang bago ang Pasko, kaya mas ramdam na rin ang bigat na traffic sa maraming kalsada. Pinakaapektado niya ng mga commuter. Kaya sinubukan ng GMA Integrated News ang kinakaharap nilang araw-araw na kalbaryo sa biyahe. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Pangitain na ang eksenang ito sa Commonwealth Avenue, Quezon City sa traffic na sasagupain, lalo na ngayong magpapasko. Sabi nga, papasok ang fresh, uuwi kang mandirigma. Si Adrian na taga Montalban, Rizal, alas 4 ng madaling araw gising na para pumasok sa Mandaluyong. Ngayong magpapasko, mas mahirap na ang pagsakay. Mas madami po yun kasi po, yung halimbawa po yung sa tita ko din po, madalas po siya bumabiyahe pag Pasko po kasi namimili din po ng mga gamit, may tindahan din po kasi. Hirap na papasok, pati pag-uwi. Ayun po yung nagtatagal na po minsan ng 3 hours kasi ang hirap po makasakay. Ilang minuto ring nag-abang ng masasakyan si Adrian nang may dumating. Hinabol niya ito sa gitna ng highway. Ayun! May mga habal na nag-aalok ng sakay sa mga hindi na makapaghintay. Magkano 150 po, MRT. Oo. Maynila? Kaya po, mga 300. Ang ilan sa motorcycle taxi na nagpasaklolo. Traffic po. Bakit ayaw mo mag-jeep? Kaya po kasi matatagalan na po ako, sir. Late ka na? Opo. Saan ka mapunta? Mag-uuwa po. Sumakay kami sa isang modern jeep para malaman kung gaano katagal ang biyahe ngayong Disyembre. Mga 8:32. Sa mga 2 minutes na nakuha naman tayo pupunta ng Calao. Tapos tingnan natin kung ilang oras yung biyahe. Sa loob, kanya-kanyang nakaw ng tulog ang mga pasahero. Kapag swerte, makakaupo ka. Ang ilan halos sa kalsada na ginugugol ang karamihan sa kanilang oras. Ano oras ka ba umuwi? 10 po. 10? Nang gabi? Ang gabi po. Ano saan nagigising? 7. Natutulog ka pa ba? Sa madaling araw po, okay, tuloy-tuloy. Eh, pagka ganito na, wala na. Imagine, alas 7, anong oras na? Alas 7 kami umalis doon. Para sa mga nagmo-modern jeep, bawas sa kanilang kita ang ibig sabihin ng Christmas rush. Pag December, minsan tatlong ikot na lang kami sa haba ng traffic. Di ba kami makakuha skuta nun eh. Malapit na tayo sa Calao. So parang lampas isang oras yung biyahe. Pagbaba namin ng Maynila, Ingat ka, sir. Bye-bye. sumakay naman kami ng TNVS. Mabilis kami nakabukda kung alas 10 ng umaga. Kanina ka pa nagbiyahe? Opo. Anong oras ka nag-start? Morning, sir. Umaga? Anong oras? 6 o'clock, sir. 6? Nakailan ka na? Bali, ano pa lang to, sir? Pang-apat pa lang. Ramdam na ng TNVS driver ang Christmas rush. Lalo na pag Sabado Linggo. Nagaramdam mo na yung sikip talaga ng traffic. Lampas 30 minuto rin ang biniyahe namin mula sa Maynila pa Quezon City, pero ang pamasahe abot ng 400 piso. Sa monitoring ng MMDA nitong December 2 lamang, may lampas 440,000 na mga sasakyan ang nasa EDSA. Mas mataas na sa average na 417,000 mula Enero hanggang Nobyembre. Naglalaro naman sa 1 oras hanggat 1.5 oras ang biyahe sa kahabaan ng EDSA mula Roas hanggang Monumento kung northbound o Monumento hanggang Roas Boulevard kung southbound. One thing that we have to consider, ang ating mga kalsada, it was never really built and prepared to handle this kind of volume. Make use of our public transportation. Pinaka-short term na ginagawa po natin, pagkiklearing po ng ating mga mabuhay lanes, ating major thoroughfares, ating alternate routes. Ilang mga solusyon din ang ipinatutupad ng MMDA tulad ng late na pagbubukas at pagsasara ng mga mall para hindi maipon ang mga tao sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.